At dahil dinugo nga ako noong August 29, ay babalik nga kami sa ospital para nga sa follow-up check-up. Sa public hospital nga ako nagpapa-check-up, pero bago nga kami pumunta doon, ay dadaan muna kami sa private para magpa-ultrasound. Meron din namang ultrasound doon, kaso nga lang kailangan pa magpa-schedule. Kailangan ko kasi magpa-ultrasound ulit dahil nga sa una kong ultrasound ay free via placenta nga daw ako. Pero sabi naman sa ospital na pinagdalahan sa akin ay hindi naman daw ako placenta free via. At para ma-confirm na hindi talaga ako placenta free via, ay kailangan ko nga ulit magpa-ultrasound ng panibago. Hindi na naman ako masyadong dinudugo, hindi kagaya nung una, bali spotting na nga lang ngayon. Buti na lang talaga at mabilis tumalab ang mga gamot na nireseta sa akin. At sinabayan ko din talaga ng bed rest at hindi talaga ako kumikilos. Pero para masigurado ko nga na hindi na talaga magtutuloy-tuloy ang pagdurugo, ay kailangan ko pa rin talaga magpa-check up regular. At para mapanatag na din ang loob ko dahil ayaw ko nga ding masiis ako kapag manganganak na ako. At isa pa doon, ayaw ko nga ding mapaanak ng maaga. Pagkatapos nga namin magpa-ultrasound ay nagpunta na nga kami dito sa ospital kung saan talaga ako nagpapa-check up. May mga ginawa nga lang silang test sa akin, kagaya na lang ng CBC at saka urinalysis. Okay naman ang CBC ko, pero sa urinalysis nga ay madaming ang bakteriyang nakita at na-confirm na may UTI nga din ako. At baka isa nga din daw yun sa dahilan kaya nag-preterm labor ako. Sa placenta naman, hindi nga siya free via pero low-lying nga daw. Pero sabi nga ng doktor dito, nung inai ako ay wala naman daw siyang nakakapang-inunan. At kung nung una ngang ay isa akin ay 1 cm na, ngayon nga ay nag-close na. Kaya nagpapasalamat talaga ako dahil nagpunta kaagad kami sa ospital at naagapan nga kaagad. Dahil grabe talaga ang pagdurugo ko, ang lakas talaga at ang dami pang ang blood clot. Wala naman akong nararamdamang masakit pero grabe talaga ang pagdurugo. At dahil nga daw yon sa sobra kong pagtatrabaho dito sa bahay at sobrang pagod. Paano ba naman, kahit kasi may nararamdaman na akong masakit kagaya na lang sa balakang ay hindi ko talaga pinapansin. At gaya nga ng unang advice ng OB ay mag-bedrest nga ako at binigyan na nga lang ako ng mga pampakapit. At dahil nga doon, panatag na nga ang loob ko dahil hindi ko na nga kailangang i-CS kapag manganganak na ako. Basta makikinig na nga lang ako sa payo ng doktor at iinumin ko na nga lang yung mga gamot na nireseta niya. Thank you Lord talaga dahil hindi nga ako na emergency CS at mapapaanak ng maaga. Kaya sa mga kagaya kong buntis dyan, kapag may naramdaman kayong masakit ay wag nyo ngang babaliwalain. Dahil ganun talaga ang ginawa ko, lalo na nga pagkatapos ko maglaba, kinabukasan talaga ay sumasakit ang mga balakang ko, pati na rin mga binti ko. Pero sa halip na magpahinga ay hindi ko nga iniinda yun at gumagawa pa rin nga ako dito sa bahay. Hindi ko alam na masama na pala yun para sa akin at makakasama na sa amin ni baby. Tapos madalas nga din ako magpuyat. Kaya sa mga kagaya kong buntis, keep safe po palagi at sana maging normal ang delivery natin.